sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Filipino, 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 Filipino. Hoy pare! Magandang gabi mga kapatid. Lunes na naman at narito na naman ang inyong remote control ni Danton Remoto. Para po tayo makapag-chika, magparehistro po muna by texting Radio 5 space, Reg space, name / address / age and send to 2929. Pag nakarehistro na, ipadala ang inyong mensahe sa paboritong remote control by typing RAD5 space message and send to 2929. Ang damage napakaliit lang po. Sa Smart ay piso, sa Globe ay 250, sa Sun ay 2 piso. Saan pa po tayo lulugar? Alam na natin. Hotline, telephone number 355-5535. Punta na po tayo sa nakaraan bilang salamin sa ating kasalukuyan sa ating unang segment na May Saysay Siya. Ano ang naganap sa ating kasaysayan? Balikan natin. May Saysay Siya sa Remote Control sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. March 19 sa Philippine history, ipinanganak ang atapang ababai. Pangalan ay Gabriela Silang. 1731 siya pinanganak, no? Tinawag siyang Joan of Arc ng Ilocos, no? Si Joan of Arc po ay isang heroine. Hindi ho yung heroine na bawal na gamot. Babae pong bayani ng France. Inihambing kay Gabriela Silang, no? Siya ang may bahay ng ating bayaning si Diego Silang, no? Si Diego Silang ay napaslang sino nag-take over. Sumakay sa kabayo, nakipagbuno sa mga Kastila, naging leader ng isang rebellion. Kasi ang Pilipinas, sabi nga nilang mga tao, dami-dami na 333 years sa mga Kastila dito. Bakit hindi napatalsik? Kasi nga po, ang sabi ko na sa inyo 2 weeks ago, ang Pilipinas ay isang archipelago. Isla po siya na hiwa-hiwalay. Pinaghiwa-hiwalay ng tubig. So, meron tayong 333 years, but halos bawat taon may rebellion po ang ating mga ninuno na nag-culminate po, naging malawakan at national po, buong bansa na po noong 1896. So ito pong 18th century, meron na po tayong Diego Silang at Gabriela Silang. Naging pangalan ng party list ngayon yan, no? Gabriela Silang. Tapos isipin nyo rin, ito rin parang simula ng pattern o na yung mga babae na take over sa mga asawa, hindi ho ba? Si Cory Aquino na take over kay Benigno Aquino, si Indira Gandhi na namatay yung asawa niya sa ibang bansa, no? Sa India, sa Ceylon na Sri Lanka ngayon, si Sirimavo Bandaranaike. Nalala ko yan nung kami grade school, memorize namin yan sa Current Events Digest. Prime Minister ng Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. Yan, no? Si, naman, namatay sa Indonesia, no? Si Sukarno, namatay yung matandang Sukarno. Anak naman niya si Megawati Sukarno Putri, no? Tapos yung sa Burma naman, na ngayon ay tinatawag na Myanmar na mga dictators na generals noon, ay ang kanilang founder, ang anak niya ay si Aung San Suu Kyi, no? Nakawala na ngayon, natatakbo naman sa parliament. So lagi po mayroong babae na take over pag natsugi na ang mga min, no? Ano pong talaga namang may nag-text, no? Ibig po bang sabihin yan ay there's a woman behind every man? Hindi naman ho siguro, no? Maybe there's a man behind another man. Ay, yung tatay siguro niya o kapatid na lalaki. Parang si Pasiano Rizal na hindi nag-asawa, nagtrabaho ng mabuti, nagsikay para buwan-buwan may padalang pera kay Jose Rizal habang si Rizal ay nag-aaral sa Espanya. At anong inaral natin last week sa ating lecture? Nakikimiting sa mga babaeng mababa ang lipad ayon kay Ambit Ocampo sa kanyang librong Rizal Without the Overcoat, published by Anvil Publishing, available in National Bookstore, The Total Bookstore.
March 19, 1946, Catanduanes ay inihiwalay sa Albay bilang isang lalawigan sa pamamagitan ng Republic Act number 687. Nagpunta na ako nung Catanduanes last year. Sabi nga ng artista, last year. No, ako ay communications officer ng United Nations Development Program dahil meron kami doong mga proyektong pabahay para sa mga nasalanta ng laging bagyong daraan sa Catanduanes. Merong bayan dyan sa Catanduanes. Nangangat-ngat na ng dagat, unti-unti yung dalampasigan, no? Malapit na makarating doon sa munisipyo. Tsaka pag malakas yung alon doon, talagang lumalagpas ng second floor ng munisipyo. Talagang akala mo lalamunin na sila ng alon, no, papunta sa karagatan. Kasi po ang katabi po ng Catanduanes, Islang Catanduanes na probinsya rin, ay Pacific Ocean na po yan, no? Hindi ba pag tinangay ka, punta ka na sa Pacific Ocean, no? Punta ka na sa Blue Hawaii. Yan ang mangyayari sa'yo kung masusurvive mo siya. So, Catanduanes ngayon is a small island, no? Inikot namin yan, 2 days kami yan, kasama yung ambassador from Belgium, no? Nagbigay po siya ng donasyon na kami naman po sa UNDP, United Nations Development Program, ay nag-implement po, no? In cooperation with NEDA, National Economic and Development Authority. Ganyan po talaga yung ating mga foreign donors na nagtatrabaho po sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng National Economic and Development Authority as the government partner, no? Yan po, no? Mamaya po pag-usapan po natin lalo yan sa kasalukuyan sa next segment po natin. So mga Catanduanes, kumusta kayo dyan, no? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Malinaw ang Radyo 5 sa Catanduanes, no? Ako ay nariyan last year, no? Pati pagtawid sa ferry, kahit malakas ang... Kung tumatawid kami from Catanduanes to Albay, biglang umulan. Sabi ko, Diyos ko, katapusan na ata ng buhay ko ito, no? Pero ang sabi nga nila, pag ikaw ay masamang damo, lalo pa naka-green ka, di ba? Parang kulay ng nature, ng kalikasan, no? Salamat po sa SM Supermalls, Miss Annie Garcia, President, at Kristan, no? Ayan, Kristan, ha? Pinasalamatan na kita, sister. Good luck sa MVP Olympic sa Sabado dahil dala-dala mo ang bandera ng TV5 bilang reyna ng bowling. Hindi ba? Sa Sabado. Good luck, kapatid. Okay, let's go to the present now sa ating second segment na Kalabit sa Balita. Kalabit sa Balita. Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ito naman, tama naman talaga ito. Kaya yung mga sa Facebook, may nang away ba naman sa akin? Ako daw ay isang, masabi niya ganyan, si Danton Remoto ay hindi naniniwala sa Diyos, no? Bakit siya pinapagturo sa Ateneo de Manila University? Ang problema po sa mga naninira, wala namang factual evidence na ebidensya, sabi nga ng mga kaibigan natin sa Banati, Iloilo, no? Unang-una po, ako po ay nagtuturo pa rin sa Ateneo de Manila University, pero hindi na ako full-time dahil ako ay desk manager at head ng research sa TV5 at ngayon po ay radio and TV host, no? Ako po ay nag-retire noong 2008 nung nagtrabaho ako sa United Nations Development Program. Kasi po sa UN, palatrabaho ka dyan, hindi ka na miyembro ng isang bansa o isang nasyon. You cease to be a citizen of any country. Pinagsisilbihan mo lang ay UN or United Nations. Number 1. Number 2, ako po ay isa pa rin pong Katoliko, no? Nagsisimba po ako minsan-minsan, hindi masyadong madalas, minsan hindi madalas. Malapit dyan sa Saviorville, no? Sa Our Lady of the Pentecost. Nandyan po ako nagsisimba. Ito naman, agree naman ako sa simbahang Katoliko, no to summer wear during masses. Oo naman, lalo na yung mga estudyante, yung mga teenager. Ewan ko, no? Habang lalo akong tumatagal sa pagtuturo, lalo akong nakikita na parang ginagaya natin ng walang pakundangan yung ginagawa ng mga Amerikano. Kasi po sa Amerika, 4 seasons po yan. Pag summer, talaga po nagwawala-wala po yung mga yan. Nag-aral ako sa England noon, sa Scotland. Nung summer ho, talagang ang laki ng shock na shock ho talaga. Ako kasi bigla ba naman, Diyos ko, no? Yung mga classmates kong puti, naroon, no? Nagpapaaraw, summer na, nagpapaaraw. Yung mga babae, bigla nakaupo, tanggal sila bigla ng t-shirt, plok! Parang bigla nag-plop doon sa harapan mo, talagang maduling-duling ka ng kakatingin. Not that you're interested. Siyempre, nagulat ka lang, inisip ko lang, anong sasabihin ng lola Juana ko na taga-Uwas Albay pag nakita niya ang mga babaeng nakajubad?
Yung mga Asians nandoon sa ilalim ng puno. Kami mga Asiano, mga Inchik, mga taga Malaysia. Meron kami picnic basket, at kumakain kami ng apples, ng pears, ng strawberries, para kaming character sa 19th century novels ni Jane Austen. Eto na yung mga itim. Nasa loob lamang sila ng building. Tagakyat namin, ang mga kaibigan kong itim, sino yung mga yan? Si Mary Kasiani ng Kenya, si Orofemi Abodondrin ng Nigeria, at si Peter Okeke. Siya po ang pinakamatindi. Si Peter Okeke ng Kenya. Sabi niya, "Hello, Tanton. You know, black is like this. White people in summer, they stay under the sun. You Asians, you stay in the shade. We from Africa, we stay in our room." Diba naman? Tama ba naman yan? Na ang tinig mo ay galing sa pinakamalalim na hukay sa ilalim ng lupa, at sasabihin mo na pag tag-init at summer, ang mga puti ay nagtutusta sa ilalim ng araw, ang mga Asyano ay nagpipiknik sa ilalim ng may shade ng puno, at silang mga ijitim ay nasa loob ng building. Sabi ko, why, Peter? Because we want to preserve our skin. Sa isip ko, ano ba ipipreserve dyan? Hindi ako racist, mamaya awayin ako. I'm just quoting, kinukot ko lang yung mga classmates kong itim, no? Si Peter Okeke, Mary Kasiani, and Orofemi Abodondrin. Tapos nagko-compare pa sila, no? Sabi ni Peter ng ganyan, Peter Okeke, "You know, Danton, Orofemi is darker than I am. He's from Nigeria. I'm from Kenya." Tumingin ako. Para naman lahat. Kulay uling lahat. Wala akong makitang pagkakaiba. Siyempre, quiet ka na lang. Baka ka matawag na racist. But back to church. Ayaw ng Catholic Church ng Philippines na magsuot ng skimpy shorts, short skirts at plunging necklines. No, sa bawal na mga PP shorts, di ba? Bawal na yung plunging necklines, yung mga super shorts. Dahil ang sabi nila, summer daw, hindi na simbahan tayo. At syempre, magsasabi ito taga sa amin sa Albay, Legazpi City Bishop Joel Bailon, chairman of the Catholic Bishops' Conference. Father Bailon, is not an excuse, and urge the public to follow. Mag-dress code naman po tayo. No? Huwag po natin ng passively na nakikita po natin sa Amerika. Agree po ako dyan kasi nung sa atin natuturo ako, may estudyante ako mga film na ang suot talaga ay naka-plunging na yan, di ba? Mababa na, kita na yung kalahati ng kaluluwa. Tapos naka-midrib ba? So 2 inches na lang ang nakaharap ng ganyan. So sabi ko sa kanila, you're no longer in Los Angeles. And the boys around you, freshman English, they all came from all male schools. They are distracted. Nadidistract yung mga boys, no? Ano naman ang panama ko? Si Professor Danton Remoto talking about the poems, the sayings of Asian literature. Talking about the sayings of Confucius. Ito si Confucius, the sayings of Confucius, the analects of Confucius, mga kasabihan ni Confucius. Kung yung mga estudyante mo lalaki, confused na dahil may katabi silang magandang film na kita mo na ang lahat ng pilat sa bahagi ng katawan niya. So sabi ko sa babae, siguro Neng, you were, something else. About the next day, nag-turtleneck. Yun na po. Masyado naman mainit yan suot mo, no? Number 1. Number 2, speaking of schools, ito agree ako dito kay Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro City and Abante Mindanao Congressman Maximo Rodriguez. Meron na pala matinong party list Abante Mindanao, no? Hindi naman pala ng party list palpak. Siguro 90% lang. Ang sabi nilang dalawa, meron silang House Bill 5916 na nagsasabing ang mga binibiling libro at iba pang educational equipment ng mga eskwelahan ay dapat walang tax. Tama po ito. Para mabawasan rin ang tuition fees na hiningi nila sa mga paryentes, mga magulang, at mga estudyante. Kasi po, yung ating mga libro, meron po tayong National Book Development Act. It's now a bill. Law na po siya. Bawal ang magpato ng buwis sa mga libro. Pero pag nagdala ka ng libro,
Pag marami dyan sa airport, tinatanong ka rin kung para saan yan. Ganyan ho ako minsan. Ang sabi ko lang lagi, pag may dala akong 2 kahon ng libro, akala siguro na TV sa computer, tapos bubuksan. Ay, sabi ng isa dun sa customs, libro lang. Di ba? Yan po ang aking lifeblood, dugo, libro lang. Sabi ng unang customs. Sabi ng pangalawa, aanuhin mo yan? Parang gusto kong sabihin, kakainin ko, gusto mong tikman? Pero syempre, smile lang ako at behave. No? Parang Mona Lisa, no? Pintura ni Mona Lisa nakasmile. Sabi ko, ay hindi po. Sabi ko, ako po ay professor sa eskwelahan at yan po ituturo ko sa aking mga estudyante. Pinarinig lang yung teacher ka sa isang eskwelahan, behave na sila kasi wala silang kikitain sa iyo. Kasi una, libro yan. Pangalawa, ikaw ay purita, hamak, poor na isang guro. Hindi nila alam na ang mga libro, dyan ang galing ang karamihan ng ating kaalaman. So, tama po yan. Huwag i-tax ang mga libro. Very good. Ito naman, students building eye in the sky for MMDA. Ang mga estudyante ng Dr. Yangas Colleges Incorporated are developing a device na pwede gamitin ng MMDA para ma-manage ang ating traffic. Ito ay isang unmanned flying vehicle, lumilipad na vehicle po ito, or drone, D-R-O-N-E, na mayroong CCTV camera. Ma-monitoran niya ang EDSA at ating major highways. Tama po ito. Kasi para makita po kung saan nagbanggaan, kung sino may kasalanan. Kasi ito po kaya niya talagang ma-monitor kahit na ang plate number ng humahagibis na mga bus, nagliliparang kotse. Diyan po sa Mindanao Avenue nung Friday night, sabi na nasakya kong taxi driver, sabi niya, alam niyo sir, dito po pag 2:00 meron na po diyang humaharurot na mga motorsiklo, nag-uunahan po sila, tapos kunyari may darating na mobile, police, tapos chika-chika sila, tapos give na ng, hindi ko alam kung Rojas o ilang, 5 Manuel Rojas ang ibibigay, 500 pesos, aalis na ang Julis, tapos go na ang mga bagets, palipad ng kanilang motor. Tama po yan. Tama. Tuloy niyo yan mga bages. Tuloy niyo yan para makita-kita na kayo ng inyong mga lolo at patay ng lolo at lola sa next life. Yan po ang tama ninyong gawin, no? 2 tongues are better than 1. Mas maganda raw po ang bilingual, better kung multilingual. Ibig sabihin, mas mahusay ang taong 2 lengguwahe kaysa isa. Ito po ang bedrock o pinagbabasihan po ng ating mother tongue na gagamitin sa K-12, no, na grade 1, grade 2 ituturo sa native language, no. Ito po ang basihan nito dahil pag dalawa daw po ang sabi ng mga linguist, pag dalawa raw po ang inaaral mong lengguwahe, mas smart ka daw kasi yung utak mo parang na-exercise, no? Na-exercise. Lumilinaw ang inyong cognitive skills. Cognitive skills means yung pag-understand o pag-alala at pag-intindi ng mga bagay-bagay. At habang tumatanda ka ay malayo ka sa demensya o yung nakakalimutan mo ng mga bagay-bagay. Kapag ikaw ay nag-aaral ng more than 1 language. So maganda po ang 2 languages. Okay, time check. 11:59 na po tayo at meron po tayong parating humahangos. Ito na po siya. Parating na commercial break. Babalik po ang Remoto Control in a while. Hoy pare, pakinggan niyo ko. Ito ng tunay na Pilipino.